house of the great King. We come together now to worship Him. With hearts just built on Christ alone. Do not be shaken, do not be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free, may the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for miracles to set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Amen. The house of God is the house of awesomeness. Angels are resting because the Holy forever is in the house of God. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever.
all powers and positions, your name live forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Holy forever, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for the Christmas, because of Christ in us, the hope of glory. Reveal to us everything that is all for His creation. Right now, Lord, I ask for your divine intercession, because you are the intercessor of your people. Yes. We are access to you, to the Father in heaven, through you, Jesus Christ, our Lord and Savior. May you continue, Lord, to shower us your revelations. As the year ends, we're going to end this day. We are thanking you forever for your greatness, for your beauty, your love, your concern to all of us, Lord. We felt your love so much for this year 2025. Now we are preparing ourselves for the upcoming year, a year of light, a year of light in the world, so that, Lord, we all be the light of the world. We love you, Father. I know that you are here. You sent forth your Christmas for all human race in order for us to be saved. Lord, we love you. We thank you for your bare presence today. In Jesus' name we pray. Amen. May we ask Pastor Raymond to pray, to read the book of Intercessory, the time John 17, a place where he revealed himself as intercessor. I want everybody to know our message for today is how do we pray as believers. For the year 2025, we have lots of evidence that our prayer here in faith in the Lord Jesus Christ availeth much. And we had so much evidence that our prayers are very clear, answered, directed, inspired, and by the signs and wonders, full of signs and wonders. That's why everyone had a chance to experience the power of answered prayers through this ministry. And I want everybody to see more of this evident faith force prayer together in the year to come. So let's read our text as he is revealing himself. The Christmas is revealing himself. 21 revelations in the book of John, and one of this is that he is the intercessor. Praise God. That is found in John 17. 17. All right. John 17:6 until 26. Okay, 6 until 26. That would be our text today. I have revealed your name to the men you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me. And they have obeyed your word. Now they understand that everything you have given me comes from you. Because I have given them the words you have given me, they accepted them and really understand that I came from you, and they believe that you sent me. I am praying on behalf of them. I am not praying on behalf of the world, but on behalf of those you have given me, because they belong to you. Everything I have belongs to you, and everything you have belongs to me, and I have been glorified by them.
I am no longer in the world, but they are in the world. I am coming to you, Holy Father. Keep them safe in your name that you have given me, so that they may be one, just as we are one. When I was with them, I kept them safe and watched over them in your name that you have given me. Not one of them was lost, except the one destined for destruction, so that the scripture could be fulfilled. But now I am coming to you, and I am saying these things in the world, so they may experience my joy completed in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I am not asking you to take them out of the world, but that you keep them safe from the evil one. Amen. They do not belong to the world, just I do not belong to the world. Set them apart in the truth. Your word is truth. Just as you sent me into the world, so I sent them into the world. And I set myself apart on their behalf, so that they too may be truly set apart. I am not praying only on their behalf, but also on behalf of those who believe in me through their testimony, that they will be one, just as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they will be in us, so that the world will believe that you sent me. The glory you gave to me, I have given to them, that they may be one just as we are one. I in them and you in me, that they may be completely one, so that the world will know that you sent me and you have loved them just as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, so that they can see my glory that you gave me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, even if the world does not know you, I know you. And these men know that you sent me. I made known your name to them, and I will continue to make it known, so that the love you have loved me with may be in them, and I be in them. Praise This God. is the word of the Lord. Amen. So the Bible is asking us to receive the truth. We are not here to discuss the word. The word must be received. And we learn from the book of John, revealed that He is the Word. If Jesus is the Word, did you receive Him? That's why we have Christmas. We say Merry Christmas means happy that Christ is in you, because you received Christ as the Word. The Word became flesh and dwelt among us. So in the book of Revelation 17, we see that He's all ever-present God. He's Emmanuel. It's very clear. Right now, the Christmas is evident that He is really here in the human race. Nandito na po, taglis tayo, nandito na po ang Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. As you receive Him as your own personal Lord and Savior, kaya mayroon tayong tinatawag na Pasko. Ang Pasko ay ang presensya ng Diyos na may likha ng langit at lupa sa loob ng katauhan ng mga tao. Ito yung pagbabalik ng Diyos sa tao, at ngayon, tayo nga ay tao dahil may Diyos tayo, naniniwala tayo sa Kanya, at tayo ay nagiging tahanan ng Diyos. At gaya ng sinabi niya, that He and the Father are one. Kaya Trinity po, kailangan maintindihan natin ang Trinity, ang person ng Diyos ng tatlong function, Ama, Anak, Espiritu Santo. Bawat persona ay mayroong function. At yan ay nai-enjoy ng believer. Ano nga po ang pangalan natin? When we receive the Lord Jesus Christ, we become a saint. Ang saint po ay
sa Tagalog, santo, pero hindi tayo material na santo. We are spiritual saint. In other words, ang banal na espiritu, since natanggap na natin, tayo ay pinagkalooban ng pangalan na saint, believer, brethren, as a lover of family of God, and then disciple, ang tawag sa atin, disciple, believer, saint, and brethren. Yan po ang mababasa natin sa kanyang salita, giving us information of who we are. Kaya ngayong Pasko, ang aking dalangin, bawat isa ay naging mataas at naging klaro ang pagkilala natin sa reason ng Christmas. Ito ay si Jesus mismo na naging salita, at ang salita ay naging tao, at ngayon ay nagiging banal na espiritu na nagiging intercessor natin. Siya ay nananalangin sa bawat believer. So we'll be talking about prayer. Prayer is a God-given gift to all human race para magkaroon po tayo ng connection sa ating Creator. Kaya kailangan po nating malaman na ang ating prayer must be the prayer like Jesus. Kasi siya po ang nag-introduce sa atin ng Our Father. This is how to pray. Ikaw ba? How do you pray? May tinatanong tayo sa mga bata, children, how do you pray? Tayong mga anak ng Diyos, tinatanong tayo ng salita kung paano ba tayo manalangin. At tayo ay merong model. At ang yan ay ang Matthew 6 na tinuro ni Jesus, this is how to pray. Bakit po importante na sundin natin ang prayer na inintroduce ni Jesus sapagkat siya yung intercessor? Mukhang di kayo happy. Siya yung hindi tayo marunong manalangin, pero tinuruan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Now that we have relationship, kaya ang prayer life natin this year, 2026, must be developed. Dahil kapag na-develop ang ating prayer life according sa kanyang way of praying ni Jesus, who is the righteous one, will develop our relationship to God. Importante pong ma-develop kasi kapag na-develop mo ang relasyon mo sa isang tao, lalong magiging strong ang inyong relationship or bonding. Ganon din sa Diyos, siyempre. Kaya gustong-gusto ng Diyos na ang prayer life natin ay ma-develop, maging powerful ito, maging very strong ito as our relationship so that we can ask. Whatever we ask in the name of Jesus, meron tayong access sa lahat ng promise ng ating Panginoon. Are you happy that this Christmas really become more clearer na? Naging klaro na sa atin ngayon na siya ang intercessor. So may confident tayo kapag tayo ay nananalangin. Lalo na sa panalangin, meron tayong tinatawag na petisyon. Bakit petisyon? Sapagkat ito po ang ginagamit sa government na style. Remember, si Jesus dumating rito, dala niya ang government ng langit. At ang government ay may petisyon, may law, may presidential decree katulad ng ating Philippines. So may decree din ang langit sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yung ating mga Bible verses, yon ay mga decree. Kung ikaw ay lawyer ng Pilipinas, ikaw ay magdadala ng law sa korte at hindi ka pakikinggan kung wala kang law. Ganon din sa langit, hindi tayo pakikinggan kung wala tayong verses, yung salita, scripture, Holy Scripture, especially yung red na color na ang salita ni Jesus ino-honor sa langit. Kaya po na-develop natin ito, knowing from time to time, studying the Word, get revelation. Kaya ang ating prayer dito sa BCF, obviously,
nakita ng buong mundo, si Mami Louie, nakita niya ang lakas ng prayer niyo dyan sa BCF South Cotabato. Hindi lang po siya, lahat ng mga taong humingi sa atin ng prayers. Lalo na, ang dami pong humingi. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, saan kayo nakakita? Kumuha ng examination. 18 sila pumunta rito. Pinatanggap ko sila sa Panginoon para may access sila. And we prayed the way Jesus prayed. Lahat po sila nakapasa. Ni isa walang bumalik para magpasalamat. Yun po, ang Diyos, kahit ano pa man, talagang gusto niyang magpakilala sa pamagitan ng righteous prayer. Hindi lahat ng prayer, sorry po, hindi lahat ng prayers ng mga tao ay tama o sinasagot ng Diyos. Ang prayer po ng isang anak ng Diyos ang sinasagot. That's why we need to remind you na our prayer, this is the last message for the year 2025 na napaka-importante because it connotes your relationship. Individually, kapag kayo'y kausap sa Diyos na may-ari ng langit at lupa, you need to be under the decree of God. Kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin niya eh. So that's why when we pray, we use His decree para sure tayo na ang prayer natin ay narinig o nakarating sa throne of grace. Amen. So how do you pray? We know that we are believers, we are saint, we are disciple, we are brethren, at tinatawag ng Bible, meron po tayong karapatan. Binigyan tayo ng karapatan or power vested on us. John 1:12, di ba? For I give you the power or karapatan to become my children. Therefore, only children of God can be heard in heaven. Oh, kaya magpakaanak na kayo ng Diyos. Sa pamagitan ng salita, you'll be adopted as children of God. John 1:12 state that if you believe and follow Him, who? Jesus, you will be given power and legal authority to become His children. Pag anak tayo ng Diyos, may karapatan tayo sa kayamanan o anumang pagmamayari ng ating Ama dahil tayo nga ay anak. And through the blood of Jesus, His adoption, through His word, and through His blood, He gave us His name. That wonderful name ay gumagana doon ang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Kapag mayroon ng ebidensya ang kanyang pangalan sa iyo, surely He allowed you to use His name, His power and authority. And that guarantee that you are a son or a daughter of God. So, now how do we pray? We use the decree or the promise of God or the word of Jesus because it is legal in heaven. Talking about the kingdom or the government, we always have to use legality. Hindi na po tayo emosyon katulad ng dati. Religious, no. We are now legally. Legal. We use legal authority in the name of Jesus. Tuwing tayo ay nagkokontak sa langit. Hindi naman basta-basta ang maging legal ka. That's why we need to believe in the blood, in the death of our Lord Jesus Christ. Together, we can avail the sonship. If you read the book of Ephesians, sabi niya doon na you are given spiritual blessing kapag ikaw ay anak na ng Diyos. One of that is your prayer. Because prayer of the children of God are the spiritual blessing. Lahat po ng mga petition natin according sa kanyang legal law o salita ay may
connection ang anak ng Diyos. That's why, nagtataka ba kayo? Bakit tumingi ng prayer ang mga tao sa mga born-again believer? Because they knew, alam nila na tayo ay legally authorized to enjoy the power and the promise of God. Hallelujah! So, let's go Matthew 1:28 na ngayong alam natin na siya pala. Hindi lang pumunta bilang Pasko, Christmas, kala nyo ano lang yan. Pumunta siya rito to function his mission. Is one of those is yung maging intercede sa mga believers. In other words, we have confident na kahit ano man ang hilingin natin ay sa pangalan at sa salita ng Diyos, mayroong sagot talaga ang langit. Confident tayo na tayo ay sasagutin because we have intercessor in the heavenly realm. Hallelujah! He is worthy to be praised and to be adored. Matthew 1:28, nandyan na ba tayo? Wala ba? Ano ba to? So let's go Colossians 16:17. Dagdag lang po ito. But I want you to read all the more Matthew 6 kasi yon ang kanyang binigay na pattern sa atin. No more, no less, ha? Kaya, na ano na natin ito sa ating live stream, na-explain na natin ang Our Father sa model. You can, hindi naman pwedeng kopyahin nyo yun lahat. Pero ibig sabihin, may base tayo. Ang address, Our Father who art in heaven. Why do we use in Jesus' name? Sapagkat tayo ay nagkaroon na ng pangalan galing sa langit. Yun ang signatory natin. Kapag humingi tayo at anak ka ng Diyos, and if you use the name of your Father in heaven, Jesus Christ, then surely your petition will be granted. Hallelujah. According sa Colossians 1:16, 17, for in Him all things were created. Kailangan alamin natin ito habang tayo nananalangin. Ako, marami akong problema hanggang ngayon. Hindi ko pa nakikita ang solusyon nito. Pero I trust God. Even if mahaba ang proseso ng Lord, you still trust God. Ano yung pinaniwalaan mo at pinagkatiwalaan mo? Ang promise niya ng lahat ng bagay ay create niya sa langit at sa lupa, visible at saka invisible, whether ito ay kapangyarihan, trono, powers, rulers of authorities, lahat ng bagay ay create niya sa pamagitan ni Jesus. Kaya nandun ang confidence ko sa Kanya dahil sa Kanya lahat. Ginawa ang lahat. So therefore, if He owns heavens and the earth, He has the power. Lahat ng kayamanan, pera, material na bagay, He's in control kasi siya ang may-ari. Nasa Kanya kung ipagkaloob niya sa iyo ang iyong hinihiling. Hallelujah! And He is before all things. Bago pa ang mga lahat na ito, dapat nating malaman, siya ang dahilan, si Jesus, kung bakit may mga bagay dito sa lupa. So, and in Him, all things hold together. Lahat ay chaos kapag wala siya. Lahat ay hawak niya. Nung nalaman ko ito, na in control siya. That's why walang pasabi-sabi, no doubt that I need to put my trust unto the Lord Jesus Christ because He owns everything. Hallelujah! At sinabi pa dyan, He is before all things, and in Him, all things hold together. Kaya lahat tayo, dahil mula sa Christmas, ever-increasing ang ating alam kung sino itong acting Panginoon na siyang ating source, sustainer, at saka defender. Kaya tayo ay manalig sa isang Diyos na tapat at totoo. Yun po ang mensahe. Kapag kayo ay nananalangin, continue to develop your communication because when you ask, He will answer.
Call unto me, he said to his believers, call unto me, and I will answer thee. And I will tell you marvelous things which you do not know yet. So therefore, since He is the all-knowing God, He has all knowledge to tell you. Hallelujah. Lahat. Kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya lang, progressive siya dahil tayo ay tao lang. We cannot grasp the thoughts of God. Sobrang laki niya. Ang liit natin. So God is so gracious na binibigyan lang tayo from time to time kung anong kailangan natin. Baka mag-burst tayo kapag nasubrahan. So that's why He is good forever. Last, I want you to know Deuteronomy 6:4-9. Ito yung binigay ko kagabi kay Jocelyn. Na lahat po tayo, pag tayo ay anak na ng Diyos, we need to be a follower to His commandment. Kung ngayon di pa rin kayo naniniwala sa tithes and offering, I'm sorry for you. Dahil proven na po na kapag nagbigay tayo ng sinasabi ng hinihingi ng Diyos, kung tayo may hiningi sa Diyos, ang Diyos may hiningi din sa atin. It's exchange. Everything in this planet Earth as well as in heaven is the principle of exchange. Gusto mo ng tubig, kailangan may pera ka para may tubig ka. Gusto mo ng love, kailangan may papalit ka. Exchange. Jesus died that He desired to exchange everything that He has for you. May exchange din. Lahat ng bulok mo, ibigay mo sa Kanya. Lahat ng perfect, ibibigay niya sa iyo. Asan ka nakakita ng Diyos na ganyan? You really need to know how good and perfect our God is. And His name is Jesus Christ. Let's go there. Deuteronomy 6. Ito na po ang last ko na kailangan po natin ito sa ating pananampalataya so that our prayer in faith, ha, lagi kong nakita ninyo sa write-ups ko, prayer in faith lagi. Hindi basta-basta prayer lang. In faith in the Lord Jesus Christ. Ano ba ang faith mo? Saan mo ba nilagay ang faith mo? Ano ba yan? Kailangan may substance ka. Ito yung paniwala ko, that my God provides. He promised that He shall provide all my needs. So that is my faith. So that's why God will honor your prayer because your prayer is in faith. And He will surely answer your prayers because that is in accordance to what He promised. Lahat na sinabi ng Diyos hindi pwedeng hindi niya gagawin because otherwise nasisira integrity niya. Ang Diyos natin ay may integrity. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Kung anong ginawa niya, sasabihin niya uli. He will never change. He is the God of integrity. That's why you can trust Him with all your heart. Sabi niya dito, Deuteronomy chapter 6, 4-9. Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. So, dito pinapaulit-ulit na kailangan maintindihan natin na Ama, Anak, Espiritu Santo ay isa. If you don't understand, you need the Holy Spirit dahil siya lang po ang nakakabigay sa atin ng understanding. One of the inheritance of God's children is His understanding. He is the author. He alone can interpret His own word. Tayo zero. We cannot interpret no matter what is to interpret with. Dahil tao lang tayo. Siya ang nakakapag-interpret ng sarili niyang salita. Only He gave you as a reward of His interpretation when you are in faith. Kapag sa in faith po tayo, sa salita ng Diyos, lahat ng kanyang promise ay mai-enjoy natin. Including the prayer answered, plus the intercessor, and all the benefits of a child of God will be yours. Na-enjoy natin lahat.
Love the Lord your God. This is a command. It is not a suggestion. I want you to take this as the principle this year 2026. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. It's impossible for you to do this. I tell you, literally, imposible pong ma-love natin ng with all. Kaya nga, lagi dito sa tao, sana all. Sapagkat hanggang sana lang tayo. Hello, we can never do this without Jesus. Yes. Only Jesus can love the Father with all His heart, soul, and body. So if we have Jesus, we too can do it. Because Jesus, sabi niya, hindi ko sila hihiwalayan. Kaya yun ang intercessory prayer. Tayo ay hindi perfect, siya yung perfect. Kaya kung ano man yung enabling natin, He's able. Kaya nagiging able din tayo because of Jesus. Kaya salamat sa Pasko. Amen? Klaro. Kaya huwag kayong maniwala na kaya niyong gayong with all my heart, with all my soul, only in Jesus. In means sa loob. Kasama si Jesus. Magagawa mo yan. Hindi mo magagawa yan pag ikaw lang. That's why we always use the name of Jesus. In Christ. In Jesus' name. For apart from that, we cannot do the requirements of God. Amen? What makes you qualify is His finished work on the cross. Verse 6, these commandments that I gave you today are to be on your hearts. So this is the command. I want you to establish that in your heart today as you hear the word. God is a today God. Yes. If you have ears, let you listen. You've got to listen today. This is the command of God for you. In preparations for 2026, your prayer must be online. Okay? Must be in your heart. Did you receive that? Yes. Is this command in your heart now? Yes. People are watching me. Ito yung instruction. Kailangan ngayon daw, as you hear the word, nandito na sa puso natin ang command niya to love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and body. Madaling sabihin yan. Pero kaya nga, kailangan natin na intercessory. Kailangan natin mag-stand in behalf of that because hindi tayo perfect. Sabihin natin, priority natin siya. Bukas, hindi naman. Because of that, Jesus said, I'm here for you. Amen. Palakpak. 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Always be in mind, always be at work with what is the commandment of God. In other words, tayo po ay gusto niyang magiging salita. Kung ano sinabi ng salita, yun ang gagawin natin. Yun ang sikreto to have a right and powerful and fervent prayer that will avail it much. Itong kailangan nyo for the year 2026, adjust tayo kung meron man tayong mga failures or maybe hindi tayo tama sa ating mga prayer line last year. It's gonna be a big start for your prayer life. Communication to God is very important. Remember, you have a good communication, you have a good relationship. You can enjoy whatever God's promised when you have a good relationship by good communication. All right. So write them on the door frames of your houses and on your gates. Kung tayo naman ay nandiyan na yung Psalms 91 sa ating mga puso, malabas sa ating bibig,
Of course, hindi literal na kailangan nyong ipa-engrave sa inyong mga bahay, sa kusina, at maging sa inyong mga kutsara. In other words, as long as nasa puso nyo na ang salita ng Diyos, ito ay magiging access sa lahat ng kailangan mo in terms of communication. Ito yung maganda, darating ang araw, everyone has an office. What do you mean by office? Work, trabaho. So people will come to you because you are becoming their channel. Hindi sila makakuha ng light, hindi sila makakuha ng lahat pertaining life without you as a child, as a children of God. You should be thankful for that. Are you willing? Are you ready to become a channel? Wow. So you must be qualified by your faith in the Lord Jesus Christ. Verse 9, write them on your door frames of your houses and your gates. So when the Lord your God brings you into the land, He swore to your forefathers that the land with large flourishing cities will be yours. You possess the land that God is going to give you. So prayer, communication to God in faith, according to the decree, not Philippine decree, but heaven decree, you will surely be flourishing this year 2026. Your mouth is the releaser of the power promised of God from heaven above. So you prophesy. Your prayers must be prophetic. Yes. Jesus that we have has been in the beginning, He is now, and He is in the future. If you want to know the future, be with Jesus because He is the future. Amen. May God bless you. We love you. Merry Christmas and Happy New Year. Later, alas 12, start na po ng 2026. Kaya lahat tayo ay excited. Naka-prepare na tayo para salubungin ang opportunity, blessing, privilege na another year to live victoriously. In Jesus' name. Amen.